ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hi, babe! Ang tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay eh. Sorry kung natagalan akong mag-ayos ha. Tinext naman kita na pumasok ka na lang muna sa bahay kaysa nakahazard ka dito. Tsaka nandun si mama para makausap mo naman oh. Ayaw ko. Kapag pumasok ako sa loob ng bahay niyo, baka mas lalo pang matagalan umalis eh. Okay. Anyway, tignan mo yung suot ko. Okay ba? Tsaka yung itsura ko. Puti naman ang mukha mo. Para ka nadapa sa batsa na puno ng pulbos. Ha? Ay, no. Hindi naman sakto lang naman, di ba? Tapos yung kilay mo naman napakakapal. Sa akin damit mo, anong klaseng fashion yan? Tumataba kang tignan. Ganun ba? Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Nagtatanong ka sa akin tapos mag-iinarte kang ganyan ang sinabi ko. Akala ko kasi magagandahan ka sa ayos ko eh. Nagtodo effort ako kasi gusto ko maging maganda sa anniversary natin. Okay. Ito may gift pala ako sa'yo. Thanks. Palagay na lang sa may likod. Okay. Happy 3rd anniversary, babe. Ano ba? Doon ka nga. Huwag mo akong yakapin. Alam mo, grabe ka naman kung makahawi. Ayaw ko magpaakap eh. Sa ating na mga nagdadrive ako, di ba? Paano tayo niyan? Saglit na akap lang naman eh. Dati naman ikaw pa yung nagsasabi sa akin na akapin kita kahit nagdadrive ka. Bakit ngayon ayaw mo na? Nako, umpisa na naman ang magdrama. Mahirap bang intindihin na nagdadrive ako? Kapag na-aksidente tayo, ikaw sisisihin ko Okay, fine. Hindi na kita akapin. Oo nga pala. Saan mo gustong mag-dinner para sa celebration ng anniversary natin? Huwag na, corny. Celebrate pa ng anniversary. Hindi naman corny yun Minsan lang din naman mag-celebrate ng anniversary. Isang beses nga lang sa isang taon to, diba? Danica, sinabi ko naman sa'yo na hindi ako nagse-celebrate ng anniversary. Kahit dinner lang naman Hindi na nga kita inaya na mag-out of town kasi alam kong ayaw mo. Tingnan natin mamaya. Bakit titignan pa? Ano? Mag-uumpisa ka na naman pa mangulit, ha? Nakakainis ka na, Hindi na. Manahimik ka na lang dyan, pwede? Pwede? Okay. Sige, salamat sa paghatid sa akin sa office. Okay. Antayin na lang ako sa text mo kapag tuloy tayo mamaya, ha? Ingat ka. Happy anniversary. Okay, whatever. Bye. I love you. Oh. Ano pa inaantay mo? Wala. Sige na. Hi, Danica! Hi, Melvin. Okay ka lang? Ba't parang umiiyak ka? Ha? Hindi ako umiiyak napuwing lang ako. Napuwing ka lang nga ba? Baka dahil sa boyfriend mo. Hindi. Promise, napuwing lang talaga ako. Yan Okay, sabi mo eh. Ganda-ganda mo ngayon, Danica. Bagay sa'yo yung damit mo. Huwag mo na nga akong lokohin. Hindi kita niloloko. Ang ganda mo talaga ngayon. Ewan ko sa'yo. Promise, ang ganda-ganda mo. Mas maganda pa lalo kung ngingiti ka. May kailangan ka ba sa akin kaya mo ako pinupuri? Oo eh. Magpapatulong sana ako sa'yo ayusin yung mga ibang papers na kailangan ni boss. Sabi na may kailangan ka lang kasi. Joke! Joke lang, wala. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano talaga nakikita ko. Tingnan mo, mas maganda nga kapag nakasmile ka. Nako pumasok na nga lang tayo sa office kaya binubola mo pa ako. Okay. Pero totoo yung sinabi ko Okay. Tara na. Dito na rin yung elevator Tony at Daddy Alex, inayos ko ang sarili ko. Sa tuwing magkikita at lalabas kami ni Simon, sobra akong nag-e-effort na mag-ayos para sa kanya.
Pumasok kasi sa isip ko na kaya nawawalan siya ng gana sa akin ay dahil baka hindi na ako maganda sa paningin niya. Pero kahit na todo effort ako, hindi niya napapansin yon. Imbis na kasi puri ang marinig ko sa kanya, madalas nilalait niya ako. Sobra akong nasasaktan sa pagtrato niya sa akin. At dahil din doon, nag-umpisa ng bumaba ang kumpiyansa ko sa sarili. Kaya kahit na may nagsasabi sa akin na maganda ako, gaya na nga ng ka-office mate ko na si Melvin, hindi ako naniniwala. Dahil pakiramdam ko, binubola lang niya ako. Tony at Daddy Alex, aaminin ko, may mga panahon na gusto ko nang sumuko sa nangyayari sa amin ni Simon. Pero hindi ko magawa. Dahil talagang mahal na mahal ko siya. Kaya lahat ay kakayanin ko para maayos at tumagal pa ang relasyon namin. Sige na. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Okay. Kumain ka na rin ng lunch mo ha. Huwag kang magpapalipas. Okay. Sige na, bye. I love you. Okay, bye. Wala man lang bang I love you dyan? Bababa na lang. Ang dami kong gusto. Ang tagal na kasi mula nang nag-I love you ka sa akin eh. Gusto mo ba ata mag-away tayo eh? Hindi naman. Sinasabi ko lang naman yun, napapansin ko. Alam mo ang problema sa'yo? Ang dami mong napapansin. Ay ko pa naanay ko eh. O sige na, bababa ko na lang to. Mabuti pa nga. Napainit mo lang ulo ko. Bye. Habang buntong hininga naman nun. Anong meron? Hulaan ko. Nag-away na naman kayo ni Simon, no? Oo eh. Napapadalas na yan ang pag-aaway niyo, ah. Kaya nga, ano kasi siya, ang laki na ng pinagbago niya eh. Ano naman pagbabago? Hindi na siya malambing gaya ng dati. Kapag kausap niya ako, palagi na lang mainit yung ulo niya. Pag sabi niya ng I love you at babe, hindi man lang niya masabi sa akin. Nakausap mo na ba siya tungkol dyan? Kailangan yung pag-usapan niya ng masinsinan. Sinabi ko naman sa kanya yung tungkol doon. Para alam naman niya yung napapansin ko. Tsaka yung nararamdaman ko. Pero sa tuwing sinasabi ko naman, nagagalit na siya agad. Sinasabi pa niya na napakadrama ko daw. Hindi ko na tuloy alam kung sino ba talaga ang may problema sa amin eh. Kung siya ba o ako. Tama naman na sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo. Hindi ko lang alam kung bakit yan ang reaksyon niya. Ay, Danica. Hindi sa dinadagdagan ko lang yung tumatakbo sa isip mo, ah. Pero kasi, kadalasan kapag nagbabago yung isang lalaki, hindi kaya may iba na siya? Alam mo, pumasok na rin yun sa isip ko eh. Na kaya bigla na lang siyang nagbago. Pero wala naman ako napapansin na may ibang babae siya. Naisip ko tuloy na baka ako lang talagang may problema eh. Na baka madrama ako kahit na wala naman talagang problema. Alam mo, girl, ang babae hindi naman basta-basta magdadrama kapag wala siya napapansin na kakaiba sa partner niya, di ba? Sa tuwing kasama ko naman siya, hindi ko alam kung ano ikikilos ko. Ayaw niya na hinahawakan ko yung kamay niya. Ayaw niya rin na inaakap siya. Hindi tulad ng dati. Siya pa yung nagsasabi sa akin na lambingin ko siya. Ngayon, kapag lalapitan ko siya, daig ko pa yung may sakit na nakakahawa na ayaw niyang dumikit eh. Sa tuwing kakausapin ko naman siya, hindi niya ako magawang tignan. Hindi din niya ako masyadong pinapakinggan na parang walang interes sa sinasabi ko. Hindi ko na din alam kung ano yung sasabihin ko para hindi na siya magalit eh. At pag-umpisahan na naman yung pag-aaway namin. Ganito, Danica, ha? Sa mga pinapakita niya sa'yo, nararamdaman mo pa ba na mahal ka niya? Hindi ko alam eh. Minsan oo. Minsan hindi. Ay, kung mahal ka ng isang tao, kahit hindi man niya sinasabi sa'yo, makikita mo naman yun sa ginagawa niya para sa'yo. So, hanggang kailan mo titiisin yung sitwasyon na ganyan? Na parang ikaw na lang yung nagmamahal, na ikaw na lang yung nag-e-effort para maging maayos lang yung relasyon ninyo. Hanggang sa makakaya ko, siguro. Inisip ko na lang na pagsubok lang ng relasyon namin yung nangyayari. Na darating yung araw na babalik kami sa dati, ganun. Yung masaya lang. Ang kaso, hanggang kailan mo makakayanan yan?
Na parang ikaw na lang yung lumalaban at ikaw na lang yung may gusto sa relasyon ninyo. Halata naman sa kanya na wala na siyang pakialam sa'yo eh. Tina, mahal na mahal ko siya eh. Ayan na naman eh. Kaya marami yung nasasaktan dahil sa pagmamahal na yan. Hindi porket mahal mo siya, papayag ka na lang na ganyan yung trato niya sa'yo. I-try mo kaya na itigil lahat ng ginagawa mo sa kanya. Tingnan mo kung ano yung gagawin niya. At di mo malalaman kung ano ba talaga ang lugar mo sa buhay niya. Paano kapag dahil doon mawala siya sa akin? Di matatapos sa'yo ikinakak-stress mo. Masasagot na rin yung mga tanong dyan sa isip mo. Tina, hindi ko nga siya kayang mawala eh. Paano mo naman nasabi na hindi mo kaya? Saka hello, bago ba siya dumating sa buhay mo, na kaya mo naman nang wala siya, di ba? Saka deserve mo at ng bawat babae na mahalin at itrato ng maayos. Marami pa naman siyang iba. Oh, ganitong lalaki na ito na palapit sa atin. Ikaw talaga? Ano naman kinalaman ni Melvin? Halata naman kasi na gusto siya sa'yo. Uy, ano ba? Hinaan mo yung boses mo. Marinig ka pa niyan eh. Hi! Hi, Melvin! Mukhang seryosong pinag-uusapan nyo ah. Baka naman nakaistorbo ko. Uy, hindi. Okay lang. Tapos naman na yung chikahan namin eh. O siya, iwan ko muna kay ni Danica ha. Mukha naman siya yung pinunta mo dito eh. Tina, ano pa? O sige, bye! Bye! Danica, para sa'yo pala. Oh, bakit mo binigyan ng rose? Gusto ko lang. Ikaw kasi yung una ko naisip nung nakita ko yan. Thank you ah. Bakit malungkot ka na naman? Hindi mo ba gusto ang rose? Hindi naman ako malungkot. Gusto ko naman ng rose mo oh. Ito lang kasi yung unang beses na may nagbigay sa akin. Ano? Ibig sabihin, hindi ka man lang binibigyan ng bulaklak ng boyfriend mo kahit sa birthday, Valentine's o anniversary man lang? Hindi eh. Nakokornihan kasi siya sa pagbibigay ng rose. Pero okay lang naman yun. Anyway, thank you ulit ah. Alam mo, hindi corny yun kapag sa taong minamahal mo binigay. Pero sa bagay, iba-iba naman ang lalaki. Oo nga pala, nag-lunch ka na ba? Hindi pa eh. Sakto! Tara, kain muna tayo. Sorry ha, pero madami pa kasi akong ginagawa. Kumain ka na muna kaya, para makapagtrabaho ka na maayos kapag may laman ang tiyan mo. Sige na nga, tara. Yun, tara! Tony at Daddy Alex, bukod sa kakaibang kinikilos ni Simon, hindi na rin niya sinasabi na mahal niya ako. Kaya pumasok rin sa isipan ko na baka kaya gano'n na lang ang pandalamig niya ay dahil may ibang babae siya. Pero napatunayan ko naman na mali ang hinala ko. At dahil sobra na akong nahihirapan at para nang sasabog ang dibdib ko sa nararamdaman ko, nag-share ako sa kaibigan ko na si Tina tungkol sa nangyayari sa amin ng boyfriend ko. At para kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Madalas nga ay nahihiya na ako na magkwento sa kanya dahil puro problema sa love life na lang ang palaging bukang bibig ko. Pero kahit na ganon, nakikinig pa rin naman siya at palagi niya akong binibigyan ng payo na madalas naman hindi ko sinusunod at ginagawa. Parati din niya akong inaasar sa ka-office mate namin na si Melvin dahil napapansin niya na parati akong pinupuntahan sa area ko para kulitin at bigyan ng kung ano-ano. Pero para sa akin, walang ibig sabihin yon. Iniisip ko na natural na mabait lang siya at pala kaibigan. Tony at Daddy Alex, lumipas pa ang ilang buwan. Walang naging pagbabago sa relasyon namin ni Simon. Bagkus, mas lalo lang kaming nagkakalabuan. Simon, bagalan mo nga yung pagdadrive mo. Kumapano tayo niyan eh, lasing na lasing ka pa naman. Hindi tayo mapapano. Sinabi ko naman kasi na huwag ka masyadong uminom kanina eh. Hindi ka naman nakinig eh. Alam mo sa kakadaldal mo, dyan tayo mapapahamak. Ang tigas kasi ng ulo mo. Alam mo yon? Ayaw mo makinig sa akin kahit minsan. Ginagawa mo palagi yung gusto mo lang. Alam mo yun, sinasabi ko lang naman, para din naman sa'yo yun ah. Di ba? Sinabi ko na sa'yo na manahimik ka na.
Para kang nanay ko sa kakaputak mo dyan eh. Ikaw lang naman din kasi yung iniisip ko, okay? Paano kung hindi mo na ako kasama? Panigurado, iinom ka pa kanina, no? Hindi na kita kailangan. Wala akong kailangan na kahit na sino. Mas maganda pa nga na hindi kita kasama eh. Walang makulit, walang madrama. Eh palagi naman ako nagdadrama para sa'yo eh. Konting salita ko lang, drama na agad. Yaman na naman eh. Nakakasawa na talaga. Ayoko na ng ganito. Parati mo na lang pinapasakit ulo ko. Alam mo, hindi ko alam kung bakit mo ko ginaganito eh. Konting salita ko lang, irita ka na agad. At alam mo, lahat ng ginagawa ko, naiirita at nagagalit ka. Hindi ko alam yung gagawin ko eh. Hindi ka naman ganyan dati ah. Hindi mo na kayang pakisamahan ako. Hindi mag-break na tayo. Ayan. Diyan ka magaling eh. Konting away lang, gusto mo lagi break. Ininis mo talaga ako ha. Baba! Baba! Seryoso ka ba ha? Madaling araw no, napakadelikado na ng lugar na to. Ang sabi ko, baba! Okay, fine. Bababa ako. Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam sa akin ha? Talagang iniwan niya ako. Wala ka talagang pakialam sa akin eh. Saan na kaya ako nito? Wala pang dumadaan na sasakyan. Hindi ko alam kung bakit kasi minahal pa kita eh. Sama-sama mo. Bakit naman ako binubusinahan ng sasakyan na to? Baka mamaya rapist to ah. Bilisan ko naman yung paglalakad ko. Diyos ko, huwag po akong pababayaan. Danica! Melvin! Sinabi ko na nga ba, ikaw yung naglalakad eh. Pasok sa kotse. Okay. Anong nangyari sa'yo? Bakit naglalakad ka mag-isa na ganitong oras? Bakit mag-isa ka lang? Alam mo bang napakadelikado pa naman dito? Kasama ko si Simon kanina. Eh, nasan siya? Huwag mo sabihin sa akin, iniwan ka niya. Oo eh. Sinong matinong boyfriend na hahayaan na iwanan yung girlfriend niya sa napakadelikadong lugar? Paano kung napahama ka, ha? Alam mo, mabuti na lang nakita kita eh. Sakto, may pinuntahan akong party malapit dito. Kasalanan ko rin naman eh. Kaya pinababaan niya ako lang sa sakit. Kahit na ikaw yung may kasalanan, hindi dahilan yun para iwanan ka. Ihaan mo na. Ay, nako. Bakit kasi hinahayaan mo yung sarili mo na traktuhin ka niya ng ganyan? Bakit ka nagtitiis? Eh kasi nga mahal na mahal ko siya. Halata naman na hindi ka niya mahal. Mahal ako noon. Alam mo, kung mahal ka niya, hindi ka iiyak. Hindi ka niya hayaan na masaktan ka. Hindi ko alam. Baka may dahilan lang siguro siya kaya ganito yung pagtrato niya sa akin. Baka ako din yung may mali. Ganun. Ayaw ko na nakikita kang umiiyak. Nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. Danica, deserve mo yung isang lalaking mamahalin ka ng buong buo. Yung hindi ka papaiyakin. Hindi ka tulad ni Simon. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam, Melvin. Gulong-gulo na ako sa nararamdaman sa akin ni Simon. Tahan na. Tony at Daddy Alex, hindi ko alam na makakaya akong iwanan ni Simon sa napakadelikadong lugar. Doon ko na-realize na talagang wala na siyang pakialam sa relasyon namin. At hindi na niya ako ganun kamahal para magawa niya yun sa akin. Napakasakit isipin na kung sino pa yung taong pinapahalagahan at minamahal ko ay siya patong nagbabaliwala at nanakit sa akin. Buti na lang ng mga oras na yon, nasalubong ko si Melvin. Madami kasing pwedeng mangyaring masama sa lugar na pinag-iwanan sa akin ni Simon. At kahit paano, nabawasan ang sama ng loob ko dahil sa pag-comfort niya sa akin at pakikinig sa mga kwento ko tungkol sa nangyayari sa relasyon namin ng boyfriend ko. Tony at Daddy Alex,
Dahil sa pangyayari na yon, doon na nagumpisa ang closeness naming dalawa. Naging kampante na ako na magkwento sa kanya ng mga personal na bagay. At ganun din naman siya sa akin. Sa paglipas pa ng mga araw, mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit sobrang atensyon na binibigay niya sa akin. Na minsan, hinihiling ko na sana. Ganon ang boyfriend ko na si Simon sa akin. MOR 101.9, my only radio for life. Alam mo, pinipilit kong wag magalit masyado eh. Kaya alam, binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Nano? Oo, kasi sabi ko kanina, bakit ba may mga lalaking insensitive? Oo, binabawi ko na yon. Bakit mo binabawi? Hindi insensitive si Simon. Si Simon? Oo, si Simon, yung yung boyfriend. Kinakabahan kasi ako. Oo. Saan papunta tong opening ni Danica. Hindi insensitive. Sino? Ano siya? Demonyo. Kinabahan ako. Buti na lang si Simon. Buti na lang si Simon siya. Alam mo, habang binabasa ko yung yung sulat. Oh. Okay lang, 'di ba? Sabi ko, I'm trying to compose myself, 'di ba? Oh, pero habang pinapakinggan ko yung drama, ay, kulang na lang, batuhin ko yung, saan yung Simon na yan? Ay, harap mo sa akin yung Simon na yan dito, ha? Kapal ng muka.
Ito nga pala si Daddy Alex at Daddy Always Ready. Dami ko na sinabi, ngayon ka lang nagpakilala. Hindi. Kasi inayaan mo na kita maglabas ng samahan loob mo. Dahil ang babae habang naglalabas, dapat hindi niya sinasalubong. Hinahayaan niyan maglabas. Pagkatapos nun, dapat naman meron kaming marinig from the guys. Hindi ka pa settled eh. Ay, hindi pa ako settled. Hindi pa tong right time. Hindi pa talaga ako tapos. Kaya nga. Marami pa akong sasabihin. Pero hindi naman, alam mo naman, in fairness naman kay Simon, may sasabihin ako sa'yo, may mga bagay na nagagawa tayo dahil sa, ano ba yun, yung biglang pag-iinit ng ating damdamin. May mga hindi naman natin i-judge ang isang tao dahil lang sa isang bagay na ginawa niya. Kasi may dito mga... okay. Si Simon, walang ibang babae. Napatunayan ni Danica yon sa storya. Check, okay? check. Kasi sabi nga niya, una, duda niya yun eh. Duda niya nung una na baka mamaya may ibang babae kaya nanlalamig sa kanya. Wala naman. Wala. Check. So, akala niya okay na siya. Pero ganun pa rin. Ano? Cold na cold pa rin sa kanya. Walang sweetness, walang thoughtfulness. Sinabihan niya ba? Kinausap niya? Kinausap niya. Ano sabi niya? Sabi niya, bakit puro, alam mo, giniginawa ko. Hindi ko nari ganito. Pag sinabi kita, magkumot ka, tapos mag-iisip ka, gusto kong yakapin mo ako. Ganyan kayo mga babae. Imbes na diretsuhin nyo kami, puro kayo magpapahiwatig. Diretso niya ba? Binabaliktad mo ako. Hindi kita binabaliktad. Hindi eh. Hindi, tanong mo. Naninig mo ba sinabi? Nung babae? Sandali, may example ako. Kanina, nag-I love you si Danica. Nag-I love you si Danica kay Simon. Sabi sa kanya, okay. Ang sagot, okay. Pero teka, sinabi na niya ni Danica ha, wala ba man lang I love you too dyan? Tanin mo na. Tamo na. Ito, sasagutin ko naman yan. Sabihin mo ko I love you. Sabihin mo ko I love you. Ikaw Sabihin mo, tamo na. Sabihin mo ko I love you, Tony. Sige, kunwari lang ito I love you mo. Daddy Alex, I love you. Sabihin ko sa'yo ngayon? Kung talaga nararamdaman ko na feel kong sabihin sa'yo, sasabihin ko sa'yo, I love you. Kung sasabihin ko sa'yo, I love you dahil ramdam ko. Okay. Pangit naman sabihin kita ng I love you dahil sinabihan mo ko I love you. Ibig mo sabihin, kung hindi mo nararamdaman ng mga oras na yon, hindi mo sasabihin sa akin. Hindi dapat binibitawan. Kami mga lalaki, minsan hindi kami basta-basta nagbibitaw ng I love you kasi nasasayang ang powers niyan. Powers? Bakit? Dahil ang love you ginagamit niya sa pagsusorry. Pag may kasalanan ka, pag kami talamak kapag ibigay namin ng I love you, paano ba magiging special yan, Tony? Okay, kung araw-araw Valentine's, magiging special pa ba yan? Sabi ko na nga ba, isa ka sa mga insensitive na lalaki. Hindi ko sinasabing insensitive ako. Ang sinasabi ko lang, bakit hindi nagsabi ng I love you ang lalaki? Wala siyang ibig sabihin. Kaya lang, alam mo kasi minsan tamo ha. But Simon is too much. Bibigyan tayo example. Dati meron akong girlfriend. Dati pa naman ito hindi ko nasabihin. Sabi niya, gusto ko i-text mo ako ng 1 o'clock in the afternoon. Okay. Every 1 o'clock in the afternoon. 1 o'clock habit? Parang hindi ganun ganun ang oras. Ang gagawin ko pag mag-aalauna na, kahit na hindi ko naman feel mag-text, hindi ko ramdamin text, magte-text ako sa kanya. Hello, kumusta ka na? Pero hindi, ano bang gusto mo? Gawin natin mechanical lang I love you? O gusto mong bigla ka na nagigising, gigising kita? Tony, I just wanna tell you I love you. Gusto ko yon. Di ba? Kasi gusto ko yun. I love you ka, kailangan I love you rin ako. So sa'yo, it should not be automatic. Walang parsahan. Hindi ibig sabihin hindi kita I love you. Wala na kagad akong gusto sa'yo. Ikaw na kayo mga babae kasi ganyan kayo eh. Okay, masyado yung binidibdib ang mga nangyayari sa buhay kaya wala nagtatagal na relasyon. Grabe ka? Tamo ikaw, gusto mo na kagad, nagalit ka na eh. Hindi, teka lang sasabihin ko muna ito. Iisa-isahin ko lang. I'll give you 4 Sige things. Sige ba, sasagutin mo na dyan. 4 things na kailangan ng isang babae sa isang relationship. Ano? Okay? Siguro most of the girls will agree with me. Siyempre, tinago na naman attention nila eh. I-agree na naman, naghingi ka na naman. Ako ba, sinabi ko, I think most of the boys will agree. Walang ganunan. Alam mo, binabaliktad mo talaga ako. Kanina ako mainit, ngayon ikaw na mainit. Hindi ako mainit, ikaw nagbabaliktad eh. Nakatawa ako, boses ko lang to. Alam ko mainit sa labas ha, pero dapat yung init ng ulo, hayaan mo na muna doon sa labas yun, sa panahon, dito sa atin, okay. Pwede ba yung 4 things mo is, i-installment natin? Bago magbabasa muna ako na isang Aryan. Hindi, gusto ko muna sabihin. Sige na nga. Basahin ko muna to kay Aryan, okay? Kay Aryan Aurel Loyola Borromeo, piliin ko pa din partner ko kung may pagkukulang man siya, di pa din ako titingin sa iba. Kung kontento ka na sa partner mo, di mo mapapansin pagkukulang niya. Meron lang talagang di makontento kasi hinahanap mo lang yung gusto mo ginagawa sa'yo. Hello sa asawa ko. Sabi naman ni Grace Bolon, okay, Danica, sabi? Huwag ka na mag-effort sa pagpapaganda kasi kung mahal ka talaga ni Simon, kahit ano pang itsura mo, mamahalin at mamahalin ka niya. Sana sa mga lalaking nakikinig, huwag nyo naman i-treat na parang mukhang ewan lang ang mga girlfriend Sandali, sasagot naman ako doon. Kung ikaw naman may panahon para magpaganda, may kakayahan ka naman magpaganda, wala naman mawawala. Oo, tsaka dapat, ano naman ako doon, kailangan nating mag-effort sa pagpapaganda. Totoo yun. Girlfriend pa lang, parang 10 na ang anak mo, parang delikado naman yan. Hindi, because totoo to ha. Totoo to. Ang mga lalaki kasi, visual yan eh. Yes!
physical. Yes! Tumitingin. Oh, yes ka kagad, no? Siyempre, may umaagree naman ako sa'yo. Oo, hindi kasi totoo to. Oo, kaya nga uso-uso yung ano, di ba? Yung mga... Kaya yung mga si Maria Ozawa, mga ganun. Kaya nga ang mga lalaking, mas attracted talaga ang mga lalaki sa mga babaeng magaganda at palaayos at palagi nakaayos, 'di ba? Yung smart looking, sabihin na natin yung laging nakaporma. In short, parang Tony. Really? Oo. Ngayon sweet na tayo. Nakikita na si Tony, araw-araw ang ganda-ganda niya. Tapos ako, pag kahit walang makeup. Oo, attracted ang mga lalaki sa mga ganun. Totoo yun. So dapat din ang mga babae. Nakikita niyo ba yung katawan ni Tony? Ang sexy. Yung bola mo na ako eh. Hindi So dapat talaga ang mga babae, hindi talaga natin kinakalimutan yung sarili natin. Oo, ligo-ligo rin. Kailangan ng konting effort. Okay? Kaya nga ang mga ang mga babae kasi ang mga babae, mas attracted naman to sa totality ng isang lalaki. Ugali pa lang, in love na kayo. Yung confidence, isa pa yan. Diba? Oo, diba? Kung paano, yung personality, yung character ng lalaki. Oo, kaya nga merong magandang babae, nagkakaroon ng boyfriend na hindi masyadong gwapo. Tapos mag-aawa na mayaman. Minsan sasabihin mo, parang no match, Parang siguro may nag-donate kaya sa ng kidney sa nanay. May utang kaya ang pamilya? Parang ganun kagad kayo? Sa sama ng isip nyo? Kasi nga, hindi pwedeng true love? Ang mga babae mas attracted doon sa personality, the totality. Ba't may nakikita rin naman ako mga lalaki, may kasamang hindi masyadong maganda. Oo. Ha? Oo. Talaga ba? Meron. Teka, sandali, si Onsi meron sinasabi. Ano yun? May 4 na klase ng... May 4 na klase ng couple kasi yung pinabagit ninyo. Yung first couple, yung maganda ang babae, guwapo ang lalaki, ang tawag doon, perfect match. Okay, Second couple, yung maganda ang babae, pangit ang lalaki, ang tawag doon, magaling dumiskarte. Okay. Okay. Yung pangatlong couple, yung pangit ang babae, tapos guwapo ang lalaki, ang tawag doon, true love. Okay. Yung pang-apat, yung pangit ang lalaki, tapos pangit ang babae, ang tawag doon, kapwa ko, mahal ko. Kapag kinasal, sukob. Nagkaanak, karma. Grabe ka naman, Onsi. Si Onsi po yun, ha? Lahat po ng pananaw ni Onsi, hindi po pananaw ng mga namamahala sa MOR. Joke time bigla, no? Pero yun nga, di ba? Totoo talaga yan. Kaya may mga lalaki naman na nagkakaroon ng magandang mga girlfriend o asawa, kahit sila hindi masyadong kaguluhan. So, alam mo tayo, Tony, pag tayo naging tayo, anong tawag doon? Sige nga. Diba, anong description pag may nakakita sa atin? True love! Masaya mo, masaya ka, no? Hindi ako. Nakita ko saya mo. Ha? Ano hindi ikaw? Ikaw nagsalita eh. Tapos bibigay mo sa iba. Alam mo, ikaw, wag kang ganyan. Iba naman ang appeal mo hindi sa itsura. Tandaan mo yun. Sabi ni Arlene Roque, magandang tanghali sa inyo, gandang Tony ka. And Daddy Alex, grabe ang tindi mo, Kuya Simon. Ang sama ng ugali mo. Hay naku ate, Danica, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yan. For sure, may iba ng mahal yan, kaya ang lamig na ng paikitungo sa'yo. May sasabihin lang ako sa inyo, mga babae. Kaya mga babae, ikukote ko lang to si Arlene, ha? Tinan mo sinabi niya, hay naku ate Danica, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yan. Lagi kayong hiwalayan lang. Lagi kayong papunta sa masamang resulta. Alam mo kasi pag nag-usap-usap kayo, lagi na lang, pag kayo nag-gugugul mo ba, kumusta ang boyfriend mo? Ay nako, hiwalayan mo na yan. Kayo mga lalaki, pag nag-usap-usap kami, sa girlfriend mo ganun, ay nako pare, konting tiyaga lang. Puro kami sa ikabubuti. Hindi, kasi hindi kayo puro hiwalay agad, hiwalay. Wait, sandali ha. Meron akong ko-contest ko yan. Kasi ang mga babae kasi, pag nagkwento, detalyado to. Nature naming mga babae na magkwentuhan talaga at pag kinuwento namin talagang detalyado. Kayo naman kasi pag sinabi, kamusta na kayo ng girlfriend mo, sasabihin nyo lang, malabo pare. Ganun lang, walang detalye. So hindi naiintindihan. Ano sasabihin din sa inyo ng lalaki? Hindi kami mga lalaki, pag ganun pa lang, alam na namin kaagad yun. Hindi namin na masyadong detalye. Pare, kumusta kayo? Kayo na malabo, maraming pare. alam. May problema kayo, no? Sige, okay lang yan. Sige. Kayo, dinetalye mo pala. Chik. Oo, kasi gusto namin ng ng chismis. emotional support. Ng chismis, tapos pag-alis nyo, ano nangyari kay Tony, no? Grabe, no? Kailangan namin ng emotional support. Hindi, kailangan nyo ng pag-chismis ang kinamugahan. Hindi ganun yun. Okay, sabi girl, ni Adrian. Nabalita ko may problema ni Tony. Hindi ako niloloko ng boyfriend. Kawawa naman, sabi ni Adrian Mansoy, grabing Simon yan, nakakainit ng ulo. Dapat hiwalayan mo na yan. Lalaki to, ha? Kasi obvious naman na hindi ka na mahal niya. Ano nalaman lalaki? Adrian ang pangalan, ha? Sure ka, ha? Kaya lang... Si Onsi may kabarkada yan, Adriana. Pero, lalaki? Lalaki, Adrian sa umaga.
Pero sabi si Resty Paralejas naman, sabi niya, grabe naman ang boyfriend mo, Ate Danica, napaka-walang puso. Ayan, Lalaki rin to. Kahit na tinanggalan mo ng puso, paano mabubuhay yan? Huwag mong pairalin ng iyong puso, pati isip, pagganahin mo, kawawa ka naman sa kanya. Sabi niya yun, ha? Ito pa, si Ritzad Rivera Maldo. Ayan. Andun yung unang sasabi, ano ito, relate much ako sa kwentong ganyan-ganyan ako sa kanya nung may kinahumalingan akong iba. Naku, umamin to, lalaki to. Di ba? Andun yung nasasabihan ko na siya na di maganda. Pag magkasama kami, gusto ko lagi na lang siya umuwi kahit 30 minutes pa lang kami magkasama. Ni I love you at I love you to. Hindi ko nasasabi sa kanya. Sandali lang pare, ba't mo binubuking lahat? Easy lang. Hanggang doon lang po ang message. Daya mo, hindi mo binasa lahat Hindi na, tapos na. Porkit tama yung sinabi niya eh. Hindi na, kasi isa pa ako. Basahin mo lahat yan. Lagi ko na lang siya pinaiyak. Hindi ko alam na sobrang nasasaktan ko na. Okay na siya, okay na pala. Hindi, gusto mo ako magbasa? Hindi, ito na pala. Tapos, mabati naman po sa girlfriend ko. Alam mo, ang dami mong dinilit. Hindi okay na po. Next comment. Akin nakasayin yun. Huwag mong basahin sa akin. Sabi ni Mary Lou Segisa, ay nako Danica, nakakainis. Maawa ka sa sarili mo. Malaking obvious na hindi ka mahal ng boyfriend mo. Hiwalayan mo na yan. And ate, hello. Maraming lalaki sa mundo. Huwag mong sayangin ang pagmamahal mo sa taong hindi ka mahal. Walang respeto ang boyfriend mo sa'yo. Hiwalayan mo na. Ito, last na lang. Ito, nakakatakot yung nag-ano sa atin. Nag-ano sa atin, comment sa atin. Alam mo kung saan galing? Ba't naman nakakatakot? Ito, Slicer Department. Oh, taga-slice. Mandawi Pom Cainta Rizal. Pag ito nagalit sa'yo, ang ganda ng pagkakahiwa sa'yo. Di ba? Ano sabi niya? Sabi niya, first part pa ng story, ganda na kagad. Danica, halata naman talaga na hindi ka mahal ni Simon. Dalhin mo siya dito. Dinagdagan mo eh. Ganong kakapalang gusto mong hiwa? Ayan, hindi. Tapos, hello sa mga Slicer Boys Department na sila Joker, Kian, Colombo, Eman, Joel, and Brilly. Sandali lang, Tony, may nag-comment sa akin sa Facebook. Hinatid lang sa atin ng kaibigan natin si Edo to, ha. Anong sabi? Ito, hindi ko alam. Print na to, ha. Galing kay Rosaline Mayo. Ano ibig sabihin ng babae? Babae. Tama ka dyan, Daddy Alex. Eto, ganyan din yung boyfriend ko. Di niya nasasabihin kung di niya na-feel sabihin mahal niya ako. Pero it doesn't mean naman na hindi niya na ako mahal. Dapat dyan, Ate Danica, manlalamig ka din sa kanya. Hayaan mo siya. Kung manlalamig siya sa'yo, bigyan mo ng yung relasyon nyo. Huwag mong bungangaan, mas lalong manlalamig yan. That's what I'm talking about. This is the girl that I'm talking about. Itong babae na to, iniintindi kayo. Hindi, ito ang talagang dapat mahalin. Pero wait ha, okay, sige. Diba? May punto. Manlalamig ka, manlalamig din ako. Halo-halo tayo. Alamig, gano'n? Palamigan. Sagot gulaman ka? Mais con yelo ako. Ano sa'yo? Sige, palamigan tayo. Ano? Saging na saba ako with yelo. Saging con yelo ako. Eto, mas malalim to. Kasaba con yelo. Kamote Tama ang sinabi niya. Hindi, totoo yun. Ipapalaminate ko to. Ito sabihin mo sa akin kung kung tama ha. Because mali! Wala pa akong sinasabi, okay. no? Ito na ako sa emosyon. Base sa aking obserbasyon, okay? Nako, at base na rin sa mga, sabihin na natin naging experience. Okay? Dino, ikaw? Oo. Nakatulad ka rin sa taga-ano? Basta. Sa taga-anon? Diba, the more na pinapakita... Sandali nga ka maingay! The more na Damin South. Ang kulit ni Daddy Alex. The more na pinapakita mo sa isang lalaki, kahit boyfriend mo pa yan, asawa mo pa yan, diba? Special someone mo yan, pinapakita mo na parang mahal na mahal mo ang isang tao. Okay? Susubukan at susubukan yan. Correct. Kung hanggang kailan ka, hanggang saan ka. Tama? Tama. Okay? At pag na-realize na niya na, okay, kuhang-kuha ko to eh. Lahat ng sabihin ko, lahat ng gawin ko, kasi mahal na mahal ako nito, mapapatawad ako nito. Tama. Tama? Oo. Okay. So, ang pinakamagandang gawin sa ganon, diba? Oo. You do the... Reverse. Psychology. Tama. Oo. Tama yung sinabi nung kaninang yes. Si Rosaline Mayo. Na sinabi niya, nanlamig sa'yo, bigyan mo rin. Give him a dose of his own medicine. Oo. Huwag mo rin i-text. Oo, hindi ka tinetext. Minsan pa nagkagabi sa'yo. Okay. Huwag ka rin mag-I love you. Tama rin yung pinunto ni si Joshua kasi nandito ngayon. Si Joshua dito pala? Off-air, sinabi niya sa akin kanina. Sabi niya, pagka ano yung sinabi mo na pagka dapat, wag mong ibigay din sa kanya. Huwag mong in-spoil. Ayun, in-spoil din niya kasi, 'di ba? Sinabihan ka ng I love you.
Sinabi sa'yo, walang reply. O di sa susunod, huwag ka ring mag-I love you sa kanya. At saka kung alam ni Joshua tuloy, kung alam lang, 'di ba? Kung alam lang nitong si Simon na may Melvin na pumapasok sa eksena. Oo. Okay na nade-develop na, in love. Oo, 'di ba? Kala mo nagulat pa. Sino Melvin? Sabi ko na ba? Kung merong kawawa naman si Simon. Sandali nga, kung alam lang ni Simon na merong Melvin na pumapasok sa eksena. Hindi ba alam ni Simon? Hindi niya alam eh. So Nanduloko siguro yung babae niya yan. Hindi pa naman, wala pa namang relasyon. Ikaw naman ganun ako eh. Ganun ako eh. Kayo pala may problema eh. Sandali, hindi ba't pa tayo ako nagpo-focus kay Simon? Sandali lang. At sino si Melvin? Sandali lang. Tapos eh. Kung alam nga lang ha ni Simon na merong Melvin na pumapasok sa eksena. Medyo mararatel si Simon, I guess. Dahil, alam mo naman ng mga lalaki pag alam nilang may kompetisyon na Nako! Dito na bigla magiging territorial yan. Unless, diba? Gwapo yung Melvin. Ano mangyari? Matay pa ni Simon. Alam mo, ibang twist na yung binibigay mo. Malay mo, hindi natin alam. Kabarkada ko yung tumabot sa story na to. Nakakaloka ka, ibang twist alam ko na yung ending mamaya. mo. Alam ko na yung ending mamaya. Ano, walang mamamatay? Ayoko Wala. Ganun. Kaya usap ko na yung gumawa. Kaibigan ko eh. Sino? Yung gumawa na to. Anong sabi? Ano daw second part? Magiging si Melvin sa si Simon. This guy's in love with you, pare pala ito. Kasi na-threaten siya eh. Grabe. Sinaktan mo kung babae ka, get laking ko si Melvin. Huwag kayong maniwala kay Daddy Alex. Malay mo, ang Dear MOR, marami itong sorpresa. Kaya naman, sa pagbabalik natin, malalaman natin sa second part ng storya ni Danica. Ano nga ba mangyayari, diba? Oo. Magkakahiwalay ba itong si Simon at si Danica? Magiging sila ba ni Melvin? Si Danica ba ay magiging girlfriend o mai-in-love na ng husto kay Melvin, madedevelop? O yung tulad na sinasabi ni Daddy Alex, baka yung kakaibang twist. Pumalay natin. Diba si Simon at si Melvin ang magkatuluyan? Who knows? Who knows? A, B, or C? Who knows? Who does not pay? May kuwento na ako sa'yo. Dati, fan ako ni Rustom Padilla. Sa kamachuan niya. Oo. Action star yun dati, diba? diba? Sana kay Carmina Villaruel. Oo. Sino mag-aakala ngayon? Magkamukha na silang dalawa. Ni Carmina Villaruel. Diba? Eh, sinasabi ko lang, ang twist ng mga istorya natin. Tunay na buhay, nag-aaganyan nga. Dito pa sa Dear MOR. Kaya naman yung mga reaction ninyo, yung mga comments ninyo, sige lang, ipadala nyo lang sa amin. Sa Facebook, di ba? Mamaya gusto ko magbasa ng mas maraming reactions. Magbabasa talaga tayo dahil nag-encourage ka eh. Oo. Magbabasa tayo. Gusto ko pagka ganito, di ba? Lalo na sa mga girls, ha? Oo. Marami kaming alam eh. Alam mo, marami naman ako nagalit sa akin ito. Oo. Sinabi mo. Pinagtanggol mo na naman si Simon kasi dito 2366 ha. Text natin MR space, Manila space, ang yung reaction, ang yung comment. Kung kampi kayo sa akin, lagay nyo lang dyan. Send yan sa 2366. www.facebook.com/MR119. Tuloy lang mga comments na pabor sa akin. Okay, sige. Doon naman tayo sa Facebook para sa Team Tony, ha? Okay? Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay at ang storya mo ang bumibida dito. Dear mga kwento ng adik sa pag-ibig. Puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo. Mabigyan ng kulay sa Dear MOR. Tony at Daddy Alex, lumipas pa ang ilang linggo, naging madalas na kaming magkasama ni Melvin. Palagi na kaming sabay kumain ng lunch at parati na rin niya akong hinahatid sa bahay. Naging madalas din ang pagte-text at pagtatawagan namin, lalo na kapag wala kaming pasok sa opisina. Masasabi ko na talagang nag-e-enjoy ako sa tuwing nakakausap at nakakasama ko siya. Lagi niya akong napapatawa sa mga jokes niya, kahit corny. Pakiramdam ko rin na ligtas ako palagi kapag kasama ko siya. At dahil din sa kanya, kahit paano, nakakalimutan ko ang mga problema ko. Alam mo, ikaw talaga, napakakulit mo. Ayun, sakit lang siyan ko katatawa.
alam mo, kaya makulit ako. Nagpapapansin kasi ako sa'yo. Ikaw kasi paragi mo ako dinided mo eh. Ay, wow ha. Sa lagay na to, dinided mo pa ba kita? Pero dahil sinabi mo, di totohanin ko na lang. Dead na talaga kita. Hoy, joke lang ito naman. Uy, di na nga ako pinansin. Ayaw mo akong pansinin ha. Hindi mo pa rin ba ako papansinin kahit sumayaw ako sa harap mo, ha? Ayan. Ha? Sige, aba, talaga. Hindi, ito breakdance, ha? Alam mo, tama na nga yan. Mukha kang si Rajan eh. Pinansin mo na rin ako. Ang pangit mong sumayaw kaya. Ayan ang pangit-pangit. Para kang bulate na inasinan. Wow! Hindi mo ba alam? Dancer ako nung high school. Mukha kang dancer ka. Ang tigas ng katawan mo eh. Hoy, ikaw ha. Nilalait mo yung dance move ko ha. Hindi naman sa nilalait kita ha. Sinasabi ko lang naman yung nakikita ko. Ang yabang mo. Mukhang bulate. Parang kasaya-saya naman ng dalawa. Paano kasi to si Danik eh? Nilalait yung moves ko. Oy, hindi kita nilalait ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ganon? Oo nga pala, Melvin. Tawag ka pala ni boss. May pinapaayos lang na papers. Sige, ganun ba? Puntahan ko na lang siya. Thank you. Ikaw, Danica, umanda ka. Gagantihan kita sa panlalait mo sa akin. Kung kaya mo akong gantihan eh. Alam mo. Bakit ganyan kang makatingin sa akin ha, Tina? Tumingin ka nga sa akin. Ano ba yun? May dumi ba sa mukha ko? Okay na ba kayo ni Simon? Hindi pa rin. Bakit mo natanong? So, si Melvin na pala ang dahilan kung bakit ang saya-saya na aura mo, ganon. At kung bakit may ningning ulit sa mga mata mo. Hoy, ikaw ha? Issue ka. Nakakatuwa lang kasing kasama si Melvin. Alam mo yun, lagi niya akong pinapatawa eh. Silang ba talaga? Baka may something na sa inyo Hindi mo lang sinasabi sa akin. Hoy, ano ka ba? Wala no. Kung wala, kanina naman galing tong rose na sa table mo, abe. Kay Melvin. Bakit ka niya binibigyan ito? Ewan ko. Gusto lang daw niya. Gusto lang daw niya o dahil gusto ka niya? Alam mo, ikaw talaga, bumalik ka na nga dun sa pwesto mo. Oh my gosh. Ano naman yun? Ramdam ko na gusto mo na rin si Melvin. Ano ba? Huwag mong subukan magsinungaling sa akin. Aminin. Okay. Nagugustuhan ko na nga si Melvin. Natutuwa ako sa atensyon at efforts na binibigay niya sa akin. Na hindi maibigay-bigay sa'yo ni Simon. So, paano na yan? Makikipag-hiwalay ka sa boyfriend mo, ganon? Hindi. What? Ibig sabihin, pagsasabayin mo sila? Hindi naman sa ganon. Naguguluhan pa kasi ako eh. Alam mo yun? Mahal ko pa rin naman si Simon. Tapos, mahal mo rin si Melvin. Nako girl, hindi pwedeng parehas mo silang mahal. May lalamat sa kanilang dalawa. Pag-isipin mo yung mabuti, girl. Bahala na. Hindi pwedeng bahala na, no? Hanggang maaga, magdesisyon ka na kung sino sa kanila ang mas may puwang dyan sa puso mo. Nako, alam mo, iisipin ko yun ang mas mabuti. Promise. Tony at Daddy Alex, aaminin ko na nagugustuhan ko na nga si Melvin. Pero alam ko rin naman na hindi dapat dahil may boyfriend na ako. Iniisip ko na baka kaya ganun na lang ang nararamdaman ko sa kanya ay dahil na-overwhelm ako sa mga efforts at atensyon na ginagawa niya para sa akin na hinahanap-hanap ko naman kay Simon. Kahit na hindi naman kami ni Melvin, nagigilty ako dahil mas tinutuon ko ang atensyon ko sa kanya kesa sa boyfriend ko. At dahil sa closeness namin, naging madalang na rin ang pagte-text at pagtawag ko sa boyfriend ko. Hindi ko na rin siya kinukulit na makipagkita at doon na nga nagumpisa ang pagdududa niya sa akin. Danica, sino ba yung ka-text mo at hindi pa matapos-tapos? Ha? Yung ka-office mate ko lang.
May pinapagawa lang kasi ako sa kanya para sa presentation namin sa office. Mukhang nakakatuwa ata yung presentation nyo Kasi kanina pa kita nakikita na papangiti dyan. Ha? Hindi naman. Sino ba ka-office mate yan? Kahit sabihin ko naman sa'yo kung sino, hindi mo naman siya kilala eh. Si Melvin ba yan? Paano mo nakilala si Melvin? Nung nakaraan kasi, naiwanan mo yung cellphone mo. Nag-text siya. At tinatanong kung kumain ka na ba. Bakit mo naman kasi pinapakalman yung cellphone ko? Bakit? May something ba sa inyo ni Melvin na ayaw mo ipalam sa akin? Wala, Simon, okay? Kung wala, bakit kailangan ka pa niya i-text na kumain ka na, ha? Baka akala niya nasa office pa ako. Kasabay kasi namin siya kumain ni Tina eh. Okay, sabihin na natin totoo yung sinasabi mo. Pero nakita ko, ang dami niyong text sa isa't isa. Napaka-sweet niyo pa. Tapos palagi pa kayo nagtatawagan. Alam mo, tumigil ka na nga. Kinakaliwa mo ba ako? Hindi. Hindi, Simon, okay? Huwag mo nga isipin yan. Pansin ko kasi iba na yung kinikilos mo eh. Akala mo lang yun. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko, Danica. Dahil kapag nalaman ko, hindi kita mapapatay. Ay, nako. Alam mo, tama na nga, Simon. Alam mo, kumain na lang tayo. Hindi na. Okay? Hindi na. Uwi na lang tayo. Hindi pa nga tayo tapos kumain eh. Nawala na ako ng gana. Tara na. Okay. Uwi na nga lang tayo. Tony at Daddy Alex, dahil sa pagdududa sa akin ni Simon, parati na niyang pinapansin ang mga kada kilos ko. Pati ang pag-alis-alis ko ay palaging nakareport kung sino ang mga kasama ko. At sa tuwing nalalaman niya na kasama si Melvin, ay madalas sinusundo niya ako agad. Dahil doon, ilang beses kong pilit na iniwasan si Melvin para hindi na pagmula ng pag-aaway namin ni Simon. Pero hindi ko magawa. Parang matamlay at hindi kompleto ang pakiramdam ko sa tuwing hindi ko nakakausap o nakakasama si Melvin. Aaminin ko na siya na kasi ang dahilan kung bakit araw-araw masaya ako at nawawala ang lahat ng stress at problema ko. Hanggang sa isang araw, inamin na niya sa akin na gusto na niya ako. Sinabi ko rin sa kanya ang nararamdaman ko para sa kanya. At dahil doon, naging kami na ngang dalawa. Alam ko na mali ang pinasok ko. Mas umiral ang puso kesa sa utak. At kahit na kami na nga ni Melvin, hindi ko pa rin kayang pakawalan si Simon. Mahirap man intindihin at paniwalaan, parehas ko silang mahal. Pero Tony at Daddy Alex, gaya nga ng madalas na sinasabi, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Ay, nakakapagod na yung araw ah. Ang daming pinagawa ni boss. Kaya nga eh. Siksik sa trabaho ngayon. Lalo ka na. Ikaw pa nag-asikaso ng mga clients kanina. Oo nga eh. Hindi na ako makapag-antay makauwi at humiga sa kama. Alam mo yun? Alam ko na. Habang hindi ka pa nakakauwi, hug na lang kita para mawala yung pagod mo. Naku! May style ka na naman ha? Oy, hindi no. Iba lang kasi yung power hug lalo na sa pagod na katulad mo. Tara nga dito! Ay. Oo nga no. Nakaka-relax kapag may kayakap. Para mawala ang pagod mo, ihahag kita ng 5 minutes pa. Ay, ang tagal naman nun. Baka kung ano naisipin ng mga tao dyan, no? Yan, no? Hayaan mo sila. Pero, sige na nga. Akapin mo lang ako. Danica! Ay, Simon! Sinasabi ko na nga ba may relasyon kayo ni Melvin eh. Tara dito! Aray! Aray ko, nasasaktan ako. Ano ba? Bitawan mo nga si Danica, nasasaktan siya eh. Sino ka para sabihan ako, ha? Aray ko. Girlfriend ko siya kaya kahit anong gusto ko, gagawin ko. Eh, sinaulo ka pala eh! Nasasaktan na siya! Ito sa'yo! Hoy! Lakas ang loob mo suntukin ako, ha? Eh, ikaw nga tong inaasang girlfriend ko eh! Hoy! Tigilan nyo yan! Melvin, ano ba? Tigilan
Pero baka kung ano pang gawin sa'yo ng lalaking yan. Please naman kaya ko yung sarili ko. Kailangan lang namin mag-usap. Sige, pero tawagan mo kapag sinaktan ka niya ulit. Di pa tayo tapos lalaki ka. Sino tinakot mo, ha? Hindi kita uurungan! Simon, tumigil ka na nga. Please naman Tama nga yung hinala ko eh. Nangangaliwa ka. Bakit? Bakit mo nagawa to? Wow. Seryoso ka? Ako ang tinatanong mo kung bakit ko nagawa to? Alam mo, dahil sa'yo! Dahil sa'yo, Simon, okay? At bakit? Oo, siguro hindi tayo okay. Pero hindi sapat yon para lokohin mo ako! Alam mo, hindi ko naman magagawang kaliwain ka eh. Kung pinapadama mo lang sa akin na mahal mo ko, na importante naman ako sa buhay mo. Mahal kita, Danica. Hindi ko naman madalas sasabihin pero mahal na mahal kita. Pero hindi ko nga nararamdaman eh. Hindi ko nararamdaman. Simon, parati mong pinapadama sa akin na parang wala lang ako sa'yo eh. Na wala kang pakialam, ganon. Hanggang dumating si Melvin. At oo, pinunanan niya yung pagkukulang mo. Kaya ba pinatulan mo siya dahil sa pagkukulang ko? Danica, mahal mo na ba siya? Sumagot ka! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, sa tuwing kasama ko siya, masaya ako. Mahal na mahal naman kita, Simon eh. Alam mo naman yun. Pero binaliwala mo ko. Kada kilos ko, puro drama na lang para sa'yo. Alam mo, hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar sa buhay mo eh. Siguro ito na yung tamang panahon para maghiwalay na lang tayo. Para ano? Maging kayo na? Gamba ha? Hindi! Para matigil na yung nararamdaman kong sakit kapag binabaliwala mo ako. Danica, I'm sorry. Oo, marami akong pagkukulang sa'yo pero hayaan mo naman ako makabawi. Huwag mo akong iwan. Alam mo, kung alam mo lang, matagal na kitang binigyan ng pagkakataon. Pero hindi mo ginawa eh. Ang tagal kong nagtiis sa pagbabaliwala mo sa akin. Please, bigyan mo pa ako ng isang chance. Pangako, magiging mabuting boyfriend na ako sa'yo. Ayoko na, Simon. Alam mo, matagal ko na dapat tong ginawa eh. Kahit wala pa si Melvin noon. Simon, I'm sorry. Danica, saan ka pupunta? Danica! Nangyari sa akin to dahil hinayaan ko ang sarili ko na mahulog ang loob kay Melvin kahit na may boyfriend na ako. Hindi ko alam na pwede ka palang magmahal ng parehas. Pero alam ko rin naman, may mas lalamang at lalamang sa kanila. Gulong-gulo talaga ako ng mga oras na yon kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ko. Si Simon ba na matagal ko ng karelasyon? O si Melvin na bagong dating sa buhay ko? Pero imbis na mamili ako sa kanilang dalawa, nagdesisyon na lang ako na parehas ko silang layuan. Ayaw ko rin kasing makasakit ng damdamin kapag may pinili ako sa kanila. Pakiramdam ko kasi na hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal na kaya nilang ibigay para sa akin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tony at Daddy Alex, maraming salamat sa pag-ere ng kwento ko. Sana mabigyan niyo pa ako ng payo dahil gulong-gulo na ako sa nararamdaman ko. Hanggang dito na lang ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Danica.
Dear M.O.R. Yes? Sige, ikaw naman nagsalita kayo ng una, di ba? Tapang ka eh. Bakit ang yabang mo Wala ngayon? akong mayabang. Ikaw naman nag-opening lagi. Mag-opening ka muna, Tony. Sige, okay lang. Hindi. Sige, you have anything to say? Ito po si Daddy Alex, ang dating always ready. At hintayin po natin ang pagsasalita ni DJ Tony. Ano sasabihin mo, Tony? Good luck to you, Danica. Okay, ano lang tayo? Konting, Pait mo na. Hindi, recap lang. mo kanina. Hindi, sandali, recap lang. Recap mo. Recap lang tayo, ha? Total, dali ka lang naman ng mga nagbago ang buhay eh. Na-develop itong si Danica. Yan, na-develop. Kay Pag sa lalaki, Melvin. parang nag-taksil. Sa inyo, na-develop. Ang ganda ng term, Ang ganda ng term mo, no? Sige, tuloy mo. Di mag-isip din kayo ng term nyo. Wala. Sige, Diba? tamo, matapang ka pa, ha? Sige, i-recap natin yung mga nangyari. Alam mo, war freak mo. Hindi ako nag-war freak. Magagalit sa'yo yung mga Ano? Mga katulad ni Danica. mga girls. Paki-recap. Naku, sa tingin ko. Please be gentle. Sa tingin ko, kumakampi na siya sa akin. No, please be gentle, Daddy Alex. Yes, I will be gentle. Okay, let's discuss. Kayo na ikaw, galit ka. Sinabihan pa kita ng kalma lang, Tony. Hinayaan kita. Ngayon, sasabihin mo sa akin, gentle. Sige, i-recap natin. If you're a gentleman, Gentleman diba? ako. I-recap muna natin bago tayo i-recap natin. Okay, na-develop itong si Danica kay Melvin. Ang nagkataon naman, okay, na hindi niya kasi maiwanan itong si Simon, so parang nagkasabay. Naglalaan siya, nasipa na si Melvin sa sidewalk? Nagkasabay na naging two-timer. Sino? Si Danica. Ano ulit? Ano? Hindi ko narinig, sorry. Naging two-timer si Danica. Two-timer si Danica? Naging. Okay, naging two-timer si Danica. Kala ko nagger na kasi two-timer. nga, hindi naman niya maiwan si Simon at in love na siya kay Melvin. Tapos, nabuking ni Simon. Ito namang si Simon ngayon, parang biglang bawi. Biglang gusto niya, nagagawin niya ang lahat. Maging okay lang sila ni Danica. Pero si Danica, ang pinili niya, wala. Wala siyang pinili. Pareho niyang mahal eh. Pareho niyang gusto. Yan. Okay? Sige. So ngayon, humihingi siya sa atin ng payo kung sino nga ba ang pipiliin niya dun sa dalawa. Kung sino yung mas karapat-dapat niyang mahalin. Ako? Kung si Simon ba, na matagal na niyang karelasyon, o itong si Melvin na nagpapangiti, nagpapaligaya sa kanya, naghahatid ng saya, at bago lang niyang kakilala. Okay? I'm sure maraming nung gigigil na mga natin. Ito, ang payo ko sa kanya. Mga kamorkada natin. Ang payo ko talaga sa kanya, kay Melvin. Kay Melvin? Oo. Sige. Kasi bilhin mo, kung talagang mahal niya dahil si Simon, tapos naipasok ni Melvin yung pagmamahal niya, tapos ngayon in love na sa akin Melvin, ibig sabihin, mas masaya sa akin Melvin. Diba? At gusto ko lang batiin si Prince, KD. Sabi ni Prince kanina, I always listen at Dear M.O.R. pero nakakainis talaga yung Daddy Alex. Sabi niya, ang bobo mo, Brad. Walang kwenta yung payo mo, pinagtatanggol mo pa, kitang-kita mo na sira yung lalaki. Gumising nga Alex para kang tanga, sabi sa akin. Grabe. Ngayon, sa ginawa ni Danica, Prince, sana mag-post ka naman ngayon. Hinamon mo Hindi, si Prince kasi sabi niya kanina sa first half, maliro yung pinagtatanggol so yung pa. comment niya na yan, tingnan ko kung bagay pa ngayon. Kanina sa first part. sa first part, sabi niya. I always listen sige, sa'yo. Sige, pakiabangan nga yung comment ni Prince sabi Edu. Niya, pero nakakainis talaga yung Daddy Alex. Ang bobo mo, Brad. Walang kwenta yung payo mo. Pinagtatanggol mo pa, kitang-kita mo ng yung lalaki. Gumising ka nga, Alex, para ang tanga. Sabi sa akin, ganun. Hindi ka galit, Hindi galit. Siyang galit kanina. Ngayon, Prince KD, kung nagkikinig ka, ano ngayon ang comment mo sa ginawa ni Danica? Eto, sabi ni Gianna okay lang ngayon. Sandali, ito na lang Sabi ni Gianna Kit Abu ng St. Joseph, Lipa City, Batangas. Tony, may point naman si Daddy Alex. Ganyan kasi mga kaibigan ko. Pero sa sitwasyon ni Ate Danica, nagiging bulag na siya sa katotohanan dahil sa pagmamahal niya kay Kuya Simon. Dapat na talaga niyang hiwalayan yung guy. Girls, you don't deserve to be cheated and treated like that. Ay, teka, wait baligtad ha. Kasi parang ang nag-cheat dito si Danica di ba? Mukhang ikaw nata nagko-correct dito. Gusto ko lang liwanagin, di ba? Kasi ang advice dito, hiwalayan niya si si Simon. Okay. Eto, sabi pa ni Tin Balakyao. Kaloka yung Daddy Alex na yan. Parang walang feelings.
Alam mo, mas bagay ka sa movie kontrabida ng pelikula. Nakakainis ka. Nakakainis sa mga lalaking walang kwentang katulad ni Simon. Buti nga sa'yo, Simon. Dapat lang sa'yo linoloko. See? Ang See, tapang ni Yan, Tin. Ito naman, sabi ni Angelo, Doofenshmirtz. Kita mo ang naman. hirap naman apelido. Doofenshmirtz. Idol, ang galing mo. Tama ka nga. Talagang tama makinig sa'yo. Sabi, totoo. Talaga? Angelo, hindi, alam mo kasi mga sa nakikinig sa atin, sasabihin ko talaga kasi kami pag si Tony, kumampi na sa kay Danica, huwag natin dalawang sides ang story Minsan nga, kahit nga kontrabida bibigyan ko sa example ang nangyari kay Mary Jane, nung nasa Indonesia. Mary Jane Veloso. Veloso, Yung muntik na bibitayin. Kung tayo, doon lang tayo sa, may kasalanan yan. Kasi may droga yan sa bag. Hindi mo tinignan yung kabilang side na biktima siya. Wala tayong diskusyon. What you're trying to say is, kasi dito, ang sumulat sa atin si Danica. This is Danica's side of the story. Diba? Siyempre, kung ikaw nga naman ang sumulat, din naman ng sulat, ng storya. Lalaglag sarili mo. May mga pagkakataon na sinasabi talaga yung diba? Pero binibigyan mo kasi ng justification kung bakit mo nagawa yun. Tama. Okay? So, ikaw naman, yung pinupunto mo doon, bigyan natin ng chance yung kabila. Binibigyan mo lang na iniintindi mo kahit papano, diba? Oo, si Simon. Doon muna ako sa Simon sa first part. Oo, kasi alam mo... Pero ngayon sa second part, Simon na talaga ako. In fairness kay Simon, hindi siya nagloko, diba? Hindi siya nagloko. Hindi siya nagkaroon ng third party. Pero may mga lalaki bang ganito? Katulad ni Simon na parang insensitive. May lalaki. Manhid. Ito hindi ko sinasabi na yung ginawa ni Simon tama. Okay. Pero hindi ko naman sasabihin na yung ginawa ni Danica kay Simon, deserve na yun. Hindi kasi ganito, pag na-inlove pa sa isang lalaki, kayo mga babae sinasabi nyo, mahal kita dahil sa ikaw ay ikaw. Pero gusto nyo baguhin. Kung si Simon talaga hindi showy. Hindi kasi ganito may mga tao talaga hindi showy, Tony Bakit kasi at first, bakit pag ang lalaki, pag nanliligaw, pinapakita mo lahat ng maganda. Papaliwanag ko sa yan. Ako, ang ugali ko talaga, hindi ako showy. Okay. Pero para maligawan kita, pag hindi ako naging showy, para tayo magkakaligawan. So, siyempre, step lang ako ng konti kasi nga kailangan ko magpahiwatig. Pero so, meron kang sales strategy. Siyempre, binagbibenta ako ng produkto. Wala naman sabihin kong, bilhin mo to, pero balang araw, magiging tahimik yan. Okay. Hindi. Pagmamahal muna. Pag ngayon, kaya lang kasi parang ang nangyari, parang, yun ang ine-expect namin ganun kayo. Pero, expectation mo yun. Dapat. So, ako may kasalanan? Hindi. Dapat nga magkaintindihan kayo. Communication na hindi ako ganun. Accept me for what I am. Hindi yung pagkatapos niya may papasok lang na isa, kukumpara mo na. Dapat ang ginawa niyo muna, inayos mo muna si Simon. Simon, ganyan ka na ba talaga? Kung ganyan ka, hindi ko kaya yan. Okay. Malay niyo magkaroon kayo ng agreement. Diba? From Grace and Dico. Dahil kasalanan ni Danica ngayon. Ang masasabi ko lang, dapat binigyan mo ng choice ang sarili mo kung hihintayin mo siya ng ilang araw o buwan. Kung hindi ka niya sinuyo ng mga araw na yon, mag-usap kayo, prangkahin mo siya, mahal na mahal ka naman pala ni Kuya Simon. Andako, yun yung masakit. Hindi niya lang naibigay ang sapat sa'yo, Ate Danica. Ayun yun. Meron ng babaeng mga umiintindi, diba? Okay. Sabi ko sa Kasi nga sabi ko nga, in fairness, kay Simon, hindi siyang nagloko dito sa storyang to. Okay, sige, ito, basa okay ka pa. Siya sabi ni ni Mary Ann Baita Albio. Sabi niya, ate, mas maganda kung ikaw muna lumayo sa kanila para wala mo nang masaktan. Alam mo, okay pa nga yun yun naman ang ginawa niya. Hindi, pero wala siyang pinili ngayon Ang dulo ng storya natin, wala siyang pinipili pero pareho niyang mahal. Pero humihingi nga siya ng payo kung sino ba talaga ang pipiliin niyang mahalin. Kasi for the meantime, okay, wala muna siyang pinipili kasi ayaw na niyang makasakit pa. Pero parehong available yung lalaki. A or B? Ganun lang yan bakit puro ka buntong hininga dyan? Awa kasi ako kay Simon. Kasi hindi naman siya sumulat sa atin. Ay nako, Arlene, sabi ni Arlene Roque, go, 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 Tony. Hindi dapat kinakampihan ng mga lalaking tulad ni Simon. Hindi naman tayo kumakampi. Sino ba nagkakampi? Kasi kanina sabi mo kasi 'di ba lahat ng kumakampi mag-text sa 2366. Sabi ko libre dito sa Facebook. Doon kayo mag-comment. Meron ng opinion si Danica. Titignan ko na kay Simon. Kung si Simon ka, di magda-Danica ako. Titignan ko yung ni Danica. Eto mo, tama lang akong pinili ko si Simon. Eto, pakinggan mo to. Tama. Pakinggan mo to. Mali siya nung una. Okay? Naging tama na lang siya nung dulo. Sabi ni Jessa Aquino, nice mas maganda story. Yun kaysa mali ka sa tauna, tapos mas tama ka sa una, tapos mali ka sa dulo. Pero hindi ko binibigyan ng rason yung ginawa. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Danica, ha?
Pero, ano ba, what led to that, okay? Ano ang naramdaman ni Danica? The end does not justify the means. No, Patay tayo hindi pa rin ako naniniwala So, ibig sabihin, dyan. pag may nakita kang sinaksak. Kasi alam nyo, hindi kasi ikaw, Daddy Alex, kung sino may kasalanan yun na kagad yun. Pero ano ba? Ano ba ang naging events, di ba? Bago siya nakagawa ng ganong kasalanan. So, ibig sabihin pa, ikaw may ginawa ka sa Si kasalanan, Simon Tony. pa rin ang nagtulak sa kanya para gawin yung kasalanan na yon. Wow! Eh di wow! Simon na nagtulak sa'yo. Eh di wow! Ano ka? Diba? Tulakin? Hindi. Kasi alam mo, if you have Simon, a tulak mo boyfriend, ako. Ay, kay Melvin ako napunta. Ito na yun, huwag mong hayaang hanapin niya sa iba, yung dapat ikaw ang nagbibigay. Kung ikaw ang girlfriend, naghahanap ka na linya pala. sa pelikula yun. Hindi, kung ikaw yung girlfriend, naghahanap ka na pala, sabihin mo kay Simon na, Simon, hindi mo na naibibigay. Para sumagot si Simon na, sige, hayaan mo, bibigay ko na. Ano ba tinutukoy mong ibibigay? Hindi ko alam, ikaw na nagsabi eh. Hindi. Ngayon, makita niya si Melvin, Melvin, ibibigay mo ba? Sige, Danica, bibigyan kita. Eh di wow. Ito naman si Daddy Alex, ang nakakainis. Nagseryoso na ako eh. Seryoso din ako doon. So, sige, pero kay Danica, mapapayo ko lang, kay Melvin ka na, kasi ibig sabihin yan, pag ang hindi mo mahal ang ibig sabihin, pag mas mahal mo na ngayon si Melvin, mahirap kasi magmahal ulit eh. Mm-hmm. So pag minahal mo siya, kay So, Melvin ka na. kay Melvin. Saka hindi mo naman nagustuhan si Simon, ikaw naman nagrereklamo. Mm-hmm. Ba't ka ngayon nalilito? Di ba? Kaya pareho nga niyang mahal. Hindi, kaya ka nga nagkaganyan sinasabi mo dahil ayaw mo ng pagtatrato sa'yo ni Simon. Ba't ka nalilito? May Melvin ka na ngayon. So ibig sabihin, hindi sapat yung ginawa ni Simon para mawala yung pagmamahal ko kay Simon. Mm-hmm. Ang nagugulo na ako eh. Kaya ka na in love kay Melvin dahil may ginawa sa'yo si Simon. Ngayon nalilito ka? Mahal mo pa rin si Simon? Mahal mo pa rin si Melvin? Wow! Ako feeling ko, you're just holding on doon sa tagal ng pinagsamahan nyo ni Simon. Nanghihinayang na lang siya doon sa tagal. Pero palagay ko, hindi pantay yan. Hindi pantay yung pagmamahal. Melvin ka na. Si Melvin, you took the risk eh. Diba? Alam mong pwede kang mabuking ni Simon sa ginawa mo. At alam mong mali, pero ginawa mo pa rin. Ginawa mo yung pinakamalaking risk, diba? Sa pag-ibig. So I think it's really Melvin. Ako rin yun. Kung ako rin ang papipiliin, si Melvin din ang pipiliin ko. Tsaka, bakit ka magsistay sa isang relationship na punong-puno ng stress? Dapat ang relationship, dapat ang love, hindi naman puro kaligayahan, okay? Mas maraming kaligayahan ang binibigay sa'yo niyan, diba? Dapat ganun. Si Melvin, ganun ang binibigay sa yung feeling. Sabi ko nga Melvin eh. Melvin na nga sagot ko na pinagtatanong natin. Binibigyan ko lang ng justification. Ito, si Edwin Pasten. Daddy Alex, sinabi sa kwento na kinakausap niya ng maayos. Si Danica raw, kinakausap niya ng maayos. Pero sinabihan siya na nagdadrama lang. Ayaw siyang pakinggan. Sige nga, sagutin mo. Sige, sagutin mo daw. Ito eh. Ito yung sinasabihan ni paano itong lalaki? Si Simon. Yung babae na nagdadrama ka lang. Hindi mo malay mo. That's being insensitive. Ganito tinatrato kasi natin ang isang kwento ngayon na as a whole. Malay mo, ako nga isang araw. Ako makapakinig ng ganyan sa lalaki, baka masampal ko yun. Wait, ikaw Tony. Tony, minsan naabutan na kita dati, mahit ang ulo mo. Naarawang ka lang. Ang init ng araw, binati kita, hey Tony. Ay nako, mahit ang ulo ko. Kung ganun ako, di-judge na kita na masamang tao ka. Hindi, alam ko kasi nalaman ko na galing ka sa initan, mainit ang ulo mo, dapat kumawa kang timing sa'yo. Kaya tanong muna sa'yo. Alam mo ba't ako ganun sa'yo nun? May ginawa kang kasalanan sa akin, kaya ka ganun. Kaya nga, exactly. Kung alam mo ikaw, Danica, tinanong mo si Simon, ba't ganyan bang attitude mo? Malay mo may pinaghuhugutan siya, may problema siya sa buhay. That's the problem with guys, okay? Yan ang